Hindi na mabilang sa mga daliri ni Lori ang mga kasal na kanyang inarrange bilang isang wedding planner. Ngunit sa dinami-dami ng mga iyon, kailanman ay hindi pa ito nakapag-ayos ng sariling kasal. Iyon ay dahil wala naman lalaki ang nagpo-propose sa kanya. Ano ba nangyari? Bakit wala pa rin ang groom? Hindi ba dapat nandito na siya bago mag-alas 8? Naiinis na tanong ni Lori sa babaeng assistant wedding planner nito. Kasalukuyang nasa simbahan ngayon ng dalaga kung saan idadaos ang kasal na binuo ng kanyang wedding plan team. Hindi ko rin alam, Miss Bartolome. Beforehand, na-inform ko naman na po ang groom tungkol sa oras ng pagdating niya dapat dito. Ay, ano ba namang klase na lalaking yun? Araw ng kasal niya ngayon kaya dapat on time siya. Kung sa mga araw na wedding preparation natatanggap ko pang pagiging late at missing in action niya, pero ngayon, hindi na. Paano na mangyayari niyan? Almost 5 minutes na lang darating ng bride dito. Don't worry, Miss Bartolome. I will call him again too. Teka, yun na bang groom? Nagtatakang tanong ni Lori nang matanawang itim na motor na huminto sa tapat ng simbahan. Sakay niyon ng isang matangkad, moreno, at makisig na lalaki na nakasuot ng puting tuxedo. Pagkatanggal ng helmet ay saka lamang nakumpirma ni Lori na iyon nga si Tyron Peralta, ang hinihintay na groom. Mr. Peralta, you're finally here. Hindi niyo po alam kung paano kami nag-alala ng... Sino nagsabi sa'yo na pwede mong paghintayin ng mga tao dito, Mr. Tyron Peralta? Seryosong tanong ni Lori sa groom. Teka ha. Hindi pa naman ako late, di ba? I still have 5 minutes left before the wedding. Yeah, right. Pero consider na irresponsable ka pa rin sa ginawa mong pagbabaliwala sa oras ng mga tao. Kamuntikan mo na sirayan lahat ng mga to eh. So you're getting mad because you're thinking about yourself and your wedding plan team. Ano bang pinuputok ng butche mo ha? Bayad naman na kayo sa pag-ayos ng kasal na to kaya. Aba, teka lang ha, Mr. Peralta. Hindi porke bayad na kami, pwede mo nang baliwalay ng lahat ng mga paghihirap namin para mabuo tong kasal mo. Alam mo, una pa lang talaga kitang makita. Alam ko na agad na pangit yung ugali mo eh. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ka napili ni Miss Lozano para pakasalan. Isa ka lang namang mayaman na mayabang at antipatiko. What? You're really getting out of hand. Mr. Peralta and Miss Bartolome, itigil niyo na po ang sagutan na to. Paparating na po ang bridal car ng bride. Ay, alright. I'm done talking with you, Mr. Peralta. Please, get inside now and do your part as a groom properly. Well, do your part as a wedding planner properly as well, Miss Bartolome. Casual na sambit ni Tyron bago pumasok sa loob ng simbahan. Naku, ang lalaking yun talaga. Kung hindi lang talaga ako nangangailangan ng pera, hindi ko itutuloy ang project na to sa antipato kong yun. Naiinis sa sambit ni Lori sa loob-loob nito. Miss Bartolome, we're about to start now. Right, sige, let's do this. Ilang sandali lamang ay nagsimula na ang kasal. Nakangiting pumasok at naglakad ang bride sa pasilyo ng simbahan kasama ang kanyang ina. Sa kabilang banda, tila wala namang emosyon na makikita sa mukha ni Tyron habang nakatayo sa altar. Ano kayong problema ng lalaking yun? Bakit parang hindi naman siya masaya may kakasal na siya ngayon? Nagtatakang tanong ni Lori sa loob-loob nito habang nakatanaw sa groom. Sa pagkakataong iyon, halos manlaki ang mga mata ng dalaga nang biglang nagsalubong ang tingin nila ni Tyron sa isa. Hindi maintindihan ni Lori kung anong kabog sa dibdib ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kaagad na nag-iwas na lamang ng tingin ng dalaga at pakunwaring nag-focus sa mga bulaklak na nakadisplay. Teka, namamalikmata lang ba ako? Talaga bang napatingin siya sa gawi ko? O baka naman, imagination ko lang yun? Ay, masyado lang siguro akong asyumera. Baka hindi lang talaga sinasadya na napatingin siya sa akin. Sigurado namang wala namang ibang ibig sabihin yun, kaya hindi dapat ako makonscious Naputol naman ang pag-iisip ni Lori nang biglang may kung sinong humawak sa kanyang kamay niya. Mr. Peralta, teka, ano nangyayari? Hindi na ituloy ng dalagan sasabihin nang walang ano-ano'y hinagkan siya ng groom ng mariin sa mga labi. What do you think you're doing, Tyron? Singhal ng bride na nagngangalang Divina. I'm choosing the woman I want now, Divina. Ang babae nasa tabi ko ngayon. Ang totoong minahal ko at gusto kong pakasalan. No, that's not true. Nagsisinungaling ka lang. Alam kong hindi totoo mga sinasabi mo. I'm not lying to you, Divina. Alam mo naman sa simula pa lang, wala na ako nararamdaman para sa'yo, di ba? And yet, you forced me to get married with you, even if I don't want to.
Davina, please, let's stop this. Itama na natin to ngayon, bago pa mahuli ang lahat at pagsisiyan lang natin ang pagpapakasal sa uli. No, Tyron, no. Matutuloy ang kasal natin sa ayaw mo man o sa gusto. Divina, I said stop. Bitiwan mo ko. I'm not going to marry you and that's final. Mariing sambiti Tyron bago muling hawakan ng kanang kamay ng tulalang si Lori palabas ng simbahan. No, you can't do this to me. Tyron, come back here, please! Pagsusumamo ni Divina sa lalaking minamahal nito. Binalak pa niyang habulin si Tyron ngunit nabigo ang dalaga nang mapatid ito sa suot na trahe de boda at bumagsak sa sahig. Samantala, nang makalabas ng simbahan, saka naman natauan si Lori mula sa mga nangyari. Teka nga, bitawan mo nga ako. Ikaw, ano ba sa tingin mo ginagawa mo, Mr. Peralta? Saan mo ba ako balak dalhin at bakit mo ako pinakilala bilang secret lover mo sa harap ng lahat ng mga tao doon? At saka, anong karapatan mo na nakawan ako ng halik, ha? I know, it wasn't right to do those things, but I really have to. We really need to get out of here. Pwede ba, sumakay ka na muna dito sa motor ko? Sasabihin ko sa iyo lahat kung bakit ginawa ko mga bagay na yun, okay? Hindi, ayoko. Tara, babalik tayo sa loob ng simbahan para sabihin na kasinungalingan lang ang sinabi mo. Hindi pwedeng masirang trabaho ko dahil sa kalukuhan mo. Halika na, kailangan mo sabihin ng... Kung iniisip mo ang trabaho mo, why don't you just work with me instead? Triplihin ko pa ang pera na papasahod ko sa'yo sa pagiging wedding planner. Kahit higit pa sa triple, just name your price. Halos malaki naman ang mga mata ni Lori sa mga salitang lumabas sa bibig ni Tyron. Ano? Gagawin mo talagang bagay na yon? Sa sandaling iyon, kaagad na pumasok sa kanyang isipan ang malaking utang na kailangan niyang bayaran. 1 taon na nakakalipas nang biglang mawala ang nakakatanda niyang kapatid si Vincent. Pakiwari ni Lori na nagtago ang kuya niya mula sa mga pinagkakautangan nito ng malugi ang itinatayong negosyo ng kanyang kapatid. Idagdag pa ang nalalapit na pagkamarita ng bahay nila dahil sa laki rin ng pagkakautang ng kuya niya sa bangko. Seryoso ka ba talaga sa sinabi mo, Mr. Peralta? Yes, of course. Mukha ba ako nagbibiro sa pagkakataong to? You don't know how desperate I am right now. Hindi naman may pagkakaila na totoo ang mga sinasabi ni Tyron dahil bakas na agad sa buong mukha nito ang kaseryosohan. So, what now, Mr. Bartolome? Pumapayag ka na pa sa alo ko? All you have to do is to say yes and run away with me now. Come on, kailangan mo na magdesisyon dahil baka may humabol pa sa atin dito. Bahagya namang napabuntong hininga ng malalim muna si Lori bago sagutin ang inaalok ng binata. Ay, okay, sige. Sasakyan ko ng kahit anong trip mo basta sahuran mo lang ako ng malaki ha. That's great. Alright then, sumakay ka na ngayon ng motor ko para makalis na. Hep, may isa pa akong gustong mangyari. Isang nakakalokong ngiti naman ang gumuhit sa mga labi ni Lori na sandaling iyon. What? Okay, sige, tell me, what is it? Make it faster. Ito na nga. Bago ang lahat, gusto kong tawagin mo muna akong Master. Call you what? Teka nga muna, Miss Bartolome. Ano ba kalokohan niyang nire-request mo, ha? Why all of a sudden? Right. So, ginagamit mo ang sitwasyon na to ngayon para bawian ako sa naging pagtatalo natin kanina, no? Well, yes, Mr. Peralta. Grab the opportunity, ika nga. Ano akala mo dyan, ha? Porke magkatandem na tayo sa trip mo, mapapalagpas ko na yung ginawa at mga pinagsasabi mo kanina sa akin bago ang kasal? You know what? This is ridiculous. Can I just say sorry, ha? Hindi ko naman talaga intention na. Ayoko na sorry mo. Ang gusto ko, tawagin mo akong master ngayon bago ako sumakay dyan sa motor mo. Sige na, go! Ano? Ayaw mo? Ay, yes. I won't say that stupid thing. Over my dead and sexy at body, no? Alam mo, tigilan mo na to, ah. Hindi pa sapat na babayaran kita ng malaking pera kapag nagtrabaho ka sa akin. Hindi pa sapat yon, kaya nga. Hindi naman natapos ng sasabihin ni Lori nang biglang naglabasan ng mga bisitang tumalo sa kasal at maging ang bride na si Divina. Tyron, come back here please! Marry me! Sigaw ni Divina habang nakatayo sa bungad ng pinto ng simbahan. Damn, she's already here, Miss Bartolome. I'm begging you. Sumakay ka na dito sa motor ko, please. Say please, master na muna. Miss Bartolome. Damn. Okay, please, sumakay ka na ngayon sa motor ko. Master. Napipilitang sambit ni Tyron.
Ano ba yan? Bigyan mo naman ng konting feelings. Hindi ko ramdam yung eagerness mo eh. Parang ayaw mo naman yata tong tulong ko. Miss Bartolome, nasabi ko na di ba? I won't say it again. Sumakay ka na, wala na tayong oras na natitira. Malapit na si Divina sa atin ngayon. Ayaw mo. O sige, sa tingin mo naman sobrang kailangan ko ng pera mo. Bahala ka dyan. Haharapin ko ang bride mo at Master. Please, Master. Sumakay ka na sa motor ko ngayon. I'm begging you, please, Master. Desperadong sambit naman ni Tyrone habang seryosong nakatitig kay Lori. Okay, copy. Request accepted. Sus, kaya mo naman pala eh. Nakangising sabi ng dalaga habang sumasakay ngayon ng motor. Oh, nakatulala ka pa dyan. Hindi ba kailangan na nating makalis dito, Mr. Peralta? Sa pagkakataong iyon, sumakay na rin ang naiinis na si Tyrone sa motor nito at pinaharurot na mabilis iyon. Halos mapakapit naman ng husto ang takot na si Lori sa bewang ng binata. Hoy, ano ba? Magdahan-dahan ka nga! Gusto mo na bang magpakamatay? Idadami mo pa ako ha? Bagalan mo kayong pagmamaneho mo! Hoy, binabawian mo rin ba ako dahil sa ginawa ko sa'yo, no? What? Are you saying something? Hindi ko marinig eh. Let's just talk later, okay? Pagsisinungaling ni Tyrone upang mas lalong inisin ng dalaga. Ikaw! Nagpanggap ka pa dyan na hindi ako naririnig eh. Ay! Papatay mo talaga kung lalaki ka, no? Takot na singhal ni Lori na mas lalong humigpit naman ng kapit sa bewang ng lalaki. Paggalan mo lang sabi, ano ka ba Mr. Peralta? Maaksidente talaga tayo sa ginagawa mong pagmamaneho eh. Sa halip na sabayan pa ang pagsasalita ni Lori, na natiling nakatikom lamang ang bibig ni Tyrone buong biyahe. Ito naman talaga ang resbak ng binata, ang pakuluin ng dugo ni Lori Bartolome sa mga oras na iyon. Nang makarating ang dalawa sa kanilang destinasyon, kaagad na inihinto ni Tyrone ang minamaneho nitong motor sa tapat ng isang malaking gate. Sa loob niyon ay tanaw naman ng malaking lupain na marami nakatayong puno ng niyog, mga kabayong nasa malawak na rancho, at isang mataas na rest house na nakatayo sa may kalayuan. We're finally here. Get off my motorcycle now, Miss Bartolome. Ha? Nandito na tayo? Gate pa lang to ah. At saka, teka nga, ngayon ko lang na-realize ah. Halos 3 oras ang biniyahin natin. Mukhang wala na yata tayo sa Maynila ngayon ah. Parang malayong probinsya na yata itong lugar na napuntahan natin. Yes, tama sabi mo. Nasa isang malayong lugar na nga to. Nandito tayong dalawa ngayon sa San Filimon. And to be specific, teritoryo kong kinatatayuan mo ngayon. Ang lahat na nakikita mo dito, sa akin. And I call this place of mine, Casa Rancho Peralta. Taas nung sambit ni Tyrone. San Filimon? Nasa San Filimon na tayo at sa'yo ang lupain na to? Yup, you heard it right, Miss Bartolome. Ito ang kauna-unahang property na nabili ko gamit ang sarili kong pera. You should be proud of yourself. Ikaw kaya kauna-unahang babae na dinala ko sa special na lugar na to. Bakit naman ako magiging proud? Ano naman pake kung ako ang kauna-unahang babae na dinala niya dito? Naiiritan sambit ni Lori sa loob-loob nito. Hindi na bago sa dalaga ang makapunta sa ganoong lugar, lalo na't madalas siya mag-arrange ng wedding reception sa katulad niyon. Oh, by the way, let's go. Mahaba pa lalakarin natin mula dito at medyo maputik sa dadaanan natin. Kaya hindi natin magagamit ang motor ko. So, just follow me and... Teka lang, Mr. Peralta. Wala pa akong sinasabi na papasok ako dyan sa gate na yan kasama mo, no? Hindi ko nga alam kung anong meron sa lugar na yan, no? Ay, bakit naman kasi kailangan mo akong dalhin sa ganitong kalayo na lugar? Pwede naman nating pag-usapan ng tungkol sa... Hindi tayo pwede mag-usap at mag-stop by lang sa kung saan. Siguradong malalaman ng lahat lalo na ni mama kung nasaan ako at paniguradong ikakasira agad yun ang mga plano ko. This is the safest place I know so. Just follow me and we'll talk inside about my plan, okay? Sa pagkakataong iyon, wala naman nagawa si Lori kundi gawin na lang ang sabihin ni Tyrone. Hindi niya teritoryo ang lugar na yon, kaya dapat siya maging maingat sa mga kilos nito. Nang makarating ang dalawa sa tapat mismo ng rest house, kagad na sinalubong naman sila ng isang matandang babae. Senyorito Tyrone, bakit ho kayo nandito agad at hindi ba kasal mo ngayong araw? Nagtatakang tanong ni Flora, ang kasambahay na halos nagpalaki na kay Tyrone. Mr. Peralta, akala ko ba akong kauna-unahang babae na dinala mo dito? May nauna na sa akin eh. Sinungaling ka ha? Pasikretong bulong ni Lori sa binata. Can you please keep quiet, Miss Bartolome? Senyorito. I'm sorry, Nay Flor. Well, to answer your question,
It's a very long story, I guess. Tsaka ako na lang po ikukwento sa inyo lahat. By the way, ito nga po pala si Lori. Lori Bartolome. Lori, saya ito na Floor. Hi po, Nay Floor. Ay, teka. Okay lang ho ba na tawagin ko kayong ganon? Nahihiyang tanong ni Lori. Ayos lang sa akin, Iha. Wala namang problema. Pwede mo rin akong tawaging Nay Floor. Oo nga pala. Ako ang nag-alaga kay Senyorito Tyrone simula pa nung pagkabata niya. Parang nanay-nanayan na rin ako ng batang yan. Nakangiting sabi naman ng matandang babae. Ay, oo nga pala. Ikaw naman, Iha. Lori, tama. Ano nga palang relasyon mo sa senyorito ko? Relasyon po? Ako po ang babaeng totoong minamahal ko na Floor. She's the woman I really want to marry soon. Dugtong naman ni Tyrone sabay hapit sa tagiliran ng dalaga. Halos manlaki naman ang mga mata ni Lori sa sinabi ng binata. Balak sana nitong umangal nang mapagtanto nito na nagpapanggap nga pala sila bilang magkasintahan ni Tyrone. Opo, tama po yun. Kami po talagang totoong nagmamahalan nitong darling ko, hindi ba? Masiglang sambit ni Lori sabay kurot sa kanang pisngi ng lalaki. Mukhang naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Hindi na ako magtatanong pa sa inyo. Hala, sige, pumasok na kayo sa loob at ipaghahain ko kayong dalawang magkasintahan. Nang makapasok sina Tyrone at Lori sa loob, kaagad na napasalampak ang babae sa isang malambot at malaking sofa. Ay, finally! Makakapagpahinga na rin ako ngayon sa wakas. Mukhang okay humiga dito. Sit properly. We have to talk now. Ha? Teka lang naman. Pagpahingahin mo muna naman kaya ako. Sobrang sakit kaya nitong buong katawan ko. Pinagod mo ako ng sobra kanina. Wala ka bang konsensya dyan? Nakabusamot at sambit ni Lori. Pinagod? Saan parte ba kita pinagod? Ako nga itong gumalaw sa loob ng 3 oras habang ikaw nakasakay lang. Ako nga nasasaktan sa higpit ang pagkakakapit sa iba't ibang parte ng katawan ko eh. Nagreklamo sa sobrang panggigigil mo sa akin ah. As if naman, hindi mo na-enjoy ang pagkakadikit ng mga katawan natin kanina. Anong sinabi mo? Ikaw? Hindi naman naituloy ni Lori ang sasabihin nito nang biglang may narinig silang nahulog na kung ano sa sahig. Nang mapalingon ang dalawa mula sa pinanggalingan ng ingay, tumambad sa kanila si Nay Floor, nagulat ang itsura at para bang may kagimbal-gimbal itong nalalaman. Ay nako, pasensya na sa inyong dalawa ha, medyo nagulat lang kasi ako sa pinag-uusapan yung dalawa eh. Hindi naman sa nangingilam ako no, pero payo lang bilang nakakatanda. Gumamit kayo ng proteksyon kapag ginagawa nyo yung, alam nyo na, halos 3 oras pala kayong nag-ano kanina eh. Ay, oo nga pala, nakapaghain na ako sa inyo, Senyorito Tyrone. Halina na ako kayo ni Ma'am Lori at kumain na. Kailangan nyo pa ulit ng lakas kung sakaling gagawin nyo ulit yun mamaya. Napahigikik na sabi ng matanda bago iwan sina Tyrone at Lori. Teka, anong sinasabi ni Nay Floor? Oh damn, naninti ka na. Ang akala yata ni Nay Floor, may ginawa tayong kababalagan kanina basta sa mga salitang lumabas sa bibig natin. Pasensya na sa kanya. Medyo advanced rin kasi kung mag-isip yun si Nay Floor. Mabilis naman talaga siya makapick up sa mga bagay-bagay. Mas madalas nga lang hindi. Namumulang sambit ni Tyrone. Ayos lang sa akin, at least blessing in disguise na rin yun na isipin ni Nay Floor na may nangyari sa atin para convincing ang pagpapanggap natin as fake lovers, diba? Yeah, you have a point on that. Alright then, let's just keep it that way then. Sa sandaling iyon, nagpasya ng dalawa na magpunta sa dining room upang pagsaluhan ng inihandang pagkain ni Nay Floor. Sige na ho, Senyorito Tyrone at Ma'am Lori. Hayaan ko po muna kayong kumain dito. Lalabas lang ho muna ako para mamalengke saglit. Teka lang po, kailangan niyo po ba ng tulong o kasama sa pamamalengke? Nako, hindi na Iha. Kumain na lang muna kayo dyan. Kaya ko na to mag-isa. Salamat sa pag-alok ng tulong, ha? O siya, aalis na talaga ako. Bye, Nay Floor. Mag-ingat po kayo. Abangan na lang po kita mamaya sa gate para tulungan ka sa mga pinamili mo. O siya, sige, Iho. Senyorito, kumain lang ho kayo ng marami dyan, ha? Paalam na muna sa inyong dalawa. Bye rin po. Mag-ingat po kayo. Nang makalis ang matanda, kaagad naman nagkatitigan ang dalawa. You heard Nay Floor, right? Kailangan nating maubos na lahat ng pagkain na inihain niya dito sa lamesa. Kaya nga hindi pwede dito nagda-diet at iniisip masyadong figure ng katawan. Naputol naman ang sasabihin ni Tyrone nang biglang sumabad ang dalaga. Sino ba nagsabi na tumatanggi ako sa grasya ha?
mas pabor nga sa akin na wala ka dito para sa akin lang ang lahat ng pagkain na inihain ni Night Floor eh. What? What did you just... Muli namang naputol ang sasabihin ng binata na sumabat si Lori sa ikalawang beses. Sa pagkakataong iyon, nakayuko na ang dalaga ng bahagya habang nakapikit ang mga mata ang magkadikit ng mga palad. Bow your head, Mr. Peralta. Magdadasal muna tayo bago kumain. Sa halip na tutulan pa ang sinabi ni Lori, sinunod na lamang iyon ni Tyrone, lalo na turo yun sa kanya ni Night Floor sa pool ng pagkabata pa lamang niya. Matapos makapagdasal, hindi nahihiyang sumandok agad ang dalaga ng 3 putahe ng ulam at malabundok na kanin at iniligay sa pinggan nito. Teka, are you trying to feed other people with that plate, ha? Ang dami naman yata masyado niyan. Marami? Kunti pa nga to sa akin eh. Masyadong maliit pa nga tong plato na to para magkasya lahat ang gusto kong kainin. What? Are you freaking serious? Bulalas na lamang ni Tyrone na makita kung paano inumpisahan ni Lori ang pagkain nito. Wow! Ang sarap nito ah! Ang galing pa na magluto ni Night Floor! Sambit ng dalaga habang may pagkain sa loob ng kanyang bibig. Pwede bang nguyain mo muna ang kinakain mo bago ka magsalita? You're so disgusting. Disgusting ka dyan. Gutom na gutom ako eh. Tignan mo ha, pagod na ang tao sa haba ng biyahe tapos hindi man lang ako nakabot sa catering ng kasal mo. Pwede ba Mr. Peralta? Hayaan mo na lang ako dito na kumain. Mind your own food, okay? Kumain ka na nga rin dyan para mas makapag-usap na tayo mamaya na maayos tungkol sa kung anumang pinaplano mo. This woman. Ay, mukhang mali yata ako ng babaeng pinagpanggap ng girlfriend ko ah. Naiinit sa sambit ni Tyrone sa loob-loob nito habang nakatingin sa direksyon ni Lori na ang focus naman ay sa pagkain. Matapos ang halos kalahating oras sa pagkain, nagpasya naman ang dalaga na ligpitin ang mga pinagkainan sa lamesa. Hey, what are you doing, Miss Bartolome? Nagliligpit ang pinagkainan. Hindi ba obvious, Mr. Peralta? Alam namang hintayin pa natin si Night Floor para ligpitin lang to mga to. At saka alam mo, hindi lang naman ako ang dapat na gumagawa nito eh. Ikaw rin. Bitbitin mo yung mga pinagkainan mo papunta dun sa lababo at hugasan mo. What? Ako? Si Tyrone Peralta na may-ari ng buong lupain na to paghugasin mo ng... Oho, ikaw nga ho, Mr. Tyrone Peralta. Huhugasan mo yung mga pinagkainan mo kahit ikaw pang may-ari ng buong lupain na to. Okay na ho? Pakiligpit na yan at sundan mo ako sa lababo ngayon. Sambit ni Lori habang nakangiti ng pilit. Labag man sa loob, nagpasya na lamang si Tyrone na sundin ang sinabi ng dalaga upang hindi na mapunta muli sa pagtatalo ang lahat. Nakabusangot at sinundan ng binata si Lori patungo sa kusina kung saan tapos na agad ang hugasan ng dalaga ang sarili nitong pinagkainan. Oh, nandito ka na pala. Tapos na ako dito, ikaw naman. Ano pa bang tinatayo-tayo mo dyan, Mr. Peralta? Lumapit ka na dito, tugasan mo yung mga pinagkainan mo. Hay, bakit mapakiramdam ko? Ako bigla ngayon ang naging empleyado sa aming dalawa. And please, Tyrone Peralta, you have the right to complain but why do you still keep on doing what she wants you to do? Naiirit ang bulong ni Tyrone sa loob-loob nito. Sa sandali namang iyon, para bang may sariling buhay naman ang kanyang mga paa na lumapit sa tapat ng lababo kung saan naman nasa gilid si Lori. Oh, bakit hindi ka pa nagsisimula, Mr. Peralta? Teka nga lang. Huwag mong sabihin ah. Yes, I don't know how to wash the dishes. Casual na sambit ni Tyrone. Ano? Nagbibiro ka lang ba ha? Alam kong mayaman ka pero simpleng bagay lang na yun, hindi mo alam. Sa totoo lang, sinubukan ko na yun dati pa. Nagpaturo ako nung bata pa ako kay Night Floor. Pero wala eh. Whenever I try to do it, walang pinggit ang hindi ko nababasag. I'm not really into household chores. Mapapractice naman yan oh. Ay, turuan na nga kita ng technique. Teka, ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Bakit ka nandiyan sa likod ko at nakahawak sa mga kamay ko? Gulantang na tanong ni Tyrone nang biglang pumuwesto sa likuran niya si Lori at inabot ang magkabilang kamay ng binata. Sa pagkakataong iyon, tila ba nakayakap patalikod ang dalaga kay Tyrone. Tuturuan lang po kita, Mr. Peralta. Walang halong mali siya to, no? Well, not unless ikaw tong hindi komportable sa presensya ko ngayon. What? Ako? Hindi magiging komportable sa'yo? And why should I? Sa sandali namang iyon, hindi man aminin ng binata ay kakaibang atraksyon na nadarama na magkadikit ang balat nilang dalawa ni Lori. Talaga lang ha. Let's see then. Damn. What the hell is wrong with you, Tyrone Peralta? Bakit ba parang teenager virgin na unang beses pala naka-encounter ng babae? And what's wrong with you, little guy?
Hindi to ang tamang lugar para tumayo ka dyan. Kumalma ka, huwag ka magwala sa loob ng pantalon ko. Kagat-labing sambit ang binata sa loob-loob nito. Miss Bartolome, pwede bang umalis ka na dyan sa likod ko at huwag mo na akong hawakan sa kahit saan? I can handle this, okay? I'll do my best not to make any mistake, so please. Please what, Mr. Peralta? Tanong naman ni Lori sa mapang-akit at tinig nito habang pinapalandas papasok ng puting coat ni Tyrone ang mga daliri niya. Ano ba nangyayari sa'yo, Miss Bartolome? What are you talking about, Mr. Peralta? Masama bang i-check kung may epekto sa'yo, ha? Sinabi ko na hindi ba? Wala nga ako sabing nararamdaman na kahit ano. Bakit nanginginig yung boses mo, ha? Akala mo ba hindi ko mapapansin? Yung bawat paghinga mo, mas lumalalim. Parang kinakapos at nagtitimpi. Halos atakihin naman sa gulat si Lori nang biglang humarap si Tyrone sa kanya at walang sabi-sabi na hinawakan siya sa bewang, sabay buhat sa kanya ng binata at inupo siya nito sa lababo. Mr. Peralta! What now? Bakit parang bigla yata nawala ang confidence mo ngayon, Miss Bartolome? Nakangising tanong ni Tyrone habang mariing nakatitig sa mukha ng dalaga. Kasalukuyan ngayon na nakatayo ang binata sa pagitan ng mga hita ni Lori. Hindi naman maiwasan ng dalaga ang mapalunok na maramdaman nito ang isang matigas na kung ano na nakadikit ngayon sa pagkababae niya. Do you feel it? Nararamdaman mo bang pagwawala ngayon ng pagkalalaki ko sa loob ng pantalon ko, ha, Miss Bartolome? You pervert! Pervert? Hindi ba ikaw dapat ang tinatawag ko niyan dahil sa pagdikit mo ng katawan sa akin? Teka lang, pinagtitripan lang naman kita, Mr. Peralta. Well, nagkakamali ka ng pinagtripan, Miss Bartolome. Sambit ni Tyrone sa baritonong boses nito. Sa pagkakataong iyon, unti-unti naman lumapit ang guwapong mukha ng binata kay Lori. Anong binabalak mong gawin sa akin, ha? Kung ano man yan, wag mo nang ituloy. Ano ba sa tingin mong gagawin ko, Miss Bartolome? Ewan ko sa'yo, mali ko. Ay, alam mo, pwede ba mag-usap na lang tayo tungkol sa dahilan o plano mo kung bakit mo ako pinagpapanggap na lover mo, di ba, Mr. Peralta? Di ba? Oo, tama yun. Yun naman talaga ang... We can talk about it later. But for now, we have to continue what you started. Sambit ni Tyrone sa mapang-akit itong tinig sabay hawi na mahabang buhok ng dalaga sa tenga nito. Halos mapugto naman ang hininga ni Lori sa mga ginagawa ng binata sa kanya. O naman, ano ba itong napasok ko? Hindi ko naman kasi alam na mahirap palang pagtripan ng lalaking to eh. Malay ko ba napapatulan yung kalukuhan ko? Natataranta sa loob-loob ni Lori. Mr. Peralta, binibiro lang naman talaga kita kanina eh. Ay, alam mo, ako na lang maghuhugas sa mga pinagkainan mo. O, tama. Sige na, ayos lang sa akin. Hindi na kita uutusan na. No, you can just get away from this. Ito ang consequence na pang-aakit mo sa akin. Ano bang pang-aakit ang sinasabi mo dyan? Sinabi ko na, di ba? Hindi nga ako seryoso sa ginawa kong yon. Sorry na, okay? Hindi ko na ulitin yon, promise. Kaya nga sana lumayo ka na sa akin ngayon at mag-usap tayo na mahinahon, pwede? Uy, Mr. Peralta, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Bakit nakatitig ka lang sa... Hindi naman na naituloy ni Lorin sasabihin nang biglang mapansin nito ang pagbaba ng tingin ni Tyrone sa kanyang mga labi. Teka lang, wala ka naman yatang balak na... Kaagad na napapikit ang mga mata ang dalaga nang walang sabi-sabi na mas lumapit palalo ang mukha ni Tyrone na mukhang hahalikan na siya. Anak ng tokwa, ano ba itong ginagawa ko? Bakit ko naman ipinikit ang mga mata ko? Sa lagay na to parang tinanggap ko na lang ang halik niya. Ay, Lori Bartolome, ano ka ba naman? Teka lang, bakit ganun? Bakit parang wala naman ako naramdaman na dumikit sa mga labi ko? Sa pagkakataong iyon, nagpa siya naman si Lori na buksan ng kanyang mga mata ng dahan-dahan. Nang tuluyan na nitong maimulat ang kanyang paningin, natagpuan na lamang niya ang sarili na mag-isa na lamang sa kusina. Nagtatakang nilingap ni Lori ang paligid nito. Aba, ang lalaking yun? Naisan ako ng Tyrone na yun ah. Ang lakas ng loob niyang takbuhan na lang ng ganon. Mukhang binawian na naman niya ako. Ay, panigurado pinagtatawanan na ako kung saan man siya ngayon. Pakakainis! Naaasar na sambit ni Lori sa isip-isip nito habang pinapadyak ang mga paa sa sahig. Samantala, habol hininga namang makapasok agad si Tyrone sa loob ng kwarto nito. Kaagad na ibinagsak niya ang katawan sa king-size bed nito at napatitig lamang sa kisame. What the hell is wrong with you, Tyrone Peralta? Ano yung ginawa mo sa babaeng yun kanina?
Kamuntikan mo na siyang mahalikan na. Hindi lang rin yun ang problema eh. Bakit kinagat mo ang pangakit sa ginawa niya? Hindi ka basta-basta tinatabla ng kahit sinong babae, lalo na yung may magpapatayo niyang pagkalalaki mo. Oh, wait. Bigla namang napabalikwas si Tyrone nang may mapagtanto. Speaking of that, kahit kailan, hindi pa tumayo tong pagkalalaki ko kahit bagong gising ako sa umaga. That Lori Bartolome. She's the only one and the first woman to make me this hard. Lingid sa kaalaman ng lahat, merong medical condition si Tyrone na kung tawagin ay erectile dysfunction. Kung saan hirap ito na mapatayo ang kanyang pagkalalaki. Walang alam dito ang kahit na sino, maliban na lamang sa kaibigan nitong doktor. Iyon din ang tanging dahilan kung bakit wala siyang balak magpakasal sa kahit sinong babae. Ngunit ngayon ay tila ba magbabago na ang lahat. Lumipas ang 3 araw na hindi nagkikibuan sina Tyrone at Lori. Iha, hindi naman sa pagiging tsismosa ha. Gusto ko lang sana itong itanong kung may problema ba kayo ni Senyorito Tyrone. Tanong ni Nay Flor habang hinahalo ang sinigang na baboy na niluluto nito. Kasalukuyan ngayon ang matanda si Lori na tumutulong naman upang maghiwa ng mga rekado. Ho? Problema? Naku po, Nay Flor, wala po kaming problema ni Tyrone. Bakit yun naman po naitanong? Paanong hindi ko itatanong? Halos 3 araw na yata kayong hindi nagpapansinan. Magkahiwalay pa kayong natulog sa magkaibang kwarto. Palagay ko talaga nag-umpisa ang pagiging malamig niyo sa isa't isa nung araw na iniwan ko kayong dalawa dito para mamalengke. Ano ba nangyari sa inyo, Iha? Ay, masyadong observant talaga tong si Nay Flor. Dinaig pa CCTV sa dami nakikita. Kasalanan talaga to ng damuhong yun eh. Siya tong unang hindi namansin. Talagang siya pa ha. Ako nga tong bigla na lang yung iniwan sa kawalan nun. Naiiritang sambit naman ni Lori sa kanyang isip habang patuloy sa paghihiwa ng mga rekado. Tama ako no. Hindi ka makapagsalita dyan eh. Akala niyo ba dalawa hindi ko mapapansin ha? Kayong dalawa na magkasintahan kung ano man yung problema niyo. Ayusin niyo na bago pa ako umuwi sa probinsya namin. Teka, ano po yung huling sinabi niyo, Nay Flor? Uuwi po kayo sa probinsya niyo? Oo, tama ang dinig mo. Nagpaalam na ako kay Senyorito Tyrone kahapon. Ay teka, hindi niya sinabi sa'yo no? Ay, sinasabi ko na nga ba talaga eh. Nay Flor, kailan po bang alis niyo niyan? Tsaka hanggang kailan po kayo mawawala? Mamayang madaling araw ng alis ko, Iha. At tsaka baka 1 buwan ako mananatili pa ron sa probinsya namin. Teka, ano ho? Seryoso po ba talaga yan, Nay Flor? Gulantang na tanong ni Lori. Ay, Diyos ko po, ano ka ba naman, Iha? Wag mo naman sa aking itutok yung kutsilyo. Ay, naku po, pasensya na po, Nay Flor. Nagulat lang po kasi ako sa mga sinabi niyo. Pero, teka, paano po yun? Kung ganun, kaming dalawa lang po ni Tyrone ang may iwan dito sa Casa Rancho? Oo, Iha, ganun na nga. Kaya ang gusto ko sana ay magkaayos na kayong dalawa ng alaga ko. Kung meron kayong hindi pagkakaintindihan, pag-usapan nyo. Hindi kayo magkakasundo kung hindi kayo mag-iimikan sa isa't isa. At saka kung maaari sana, ikaw nang unang makipag-usap sa batang yon. Alam mo, medyo mahirap talagang mabasa yan si Senyorito Tyrone. Pero sa oras na mas makilala mo pa siya, mas mamahalin mo pa siya. Matapos ang sandaling iyon, magkakasama namang naghapunan sina Tyrone, Lori at Nay Flor. Mamaya nang alis ko, sana naman magkasundo na kayo bago ako mawala dito sa rancho ha. Basag na matanda sa katahimikan. What are you talking about, Nay Flor? Alam mo na kung anong tinutukoy ko, Senyorito Tyrone. Sige na, tapos na akong kumain. Binibigyan ko na kayo ngayon ng pagkakataon para makapag-usap. Nang iwan na ni Nay Flor ang dalawa, automatiko namang napatayo si Tyrone mula sa kinauupuan nito na para bang aalis na rin. Teka lang, hindi pa ubos yung pagkain sa pinggan mo ah. I'm ready, fool. You can have all this food. Ano? Hindi pwede. Upo, bumalik ka sa pwesto mo, Mr. Peralta. Seriously? Inuutusan mo na naman ba ako sa sarili kong pamamahay? Inuutusan? Pwede ba? Huwag mo nga masamain ang sinabi ko. Ay, narinig mo naman siguro sinabi ni Nay Flor, di ba? Alam mo, tama naman talaga siya eh. Dapat na tayo mag-usap ngayon. I will just talk to you tomorrow. Hindi, ngayon. Ngayon na tayo dapat makapag-usap. Determinadong sambit ni Lori sabay tayo mula sa kanyang kinauupuan at hilas sa kanang braso ni Tyrone patungo sa kung saan. Wait! Ano ba ginagawa mo, Miss Bartolome? Saan mo ba ako dadali na? Sa kwarto mo. Sa kwarto ko?
Ay, mali. Kwarto pala natin. What? Kwarto natin? Since when I share the room with you, ha? Ngayon pa lang. Fake lovers nga tayo, hindi ba? Hindi tayo dapat hiwalay ng kwarto na tinutulugan. Ay, alam mo, tsaka na tayo mag-usap kapag nakarating na tayo sa kwarto natin. Sumama ka na nga lang sa akin na maayos, Mr. Peralta. Hindi naman na nagawang kontrahin ni Tyrone ang dalaga. Ewan niya ba kung bakit bawat salitang lumabas sa bibig ni Lori ay napapasunod na lamang siya. Nang makarating ang dalawa sa kanilang destinasyon, persang hinila pa ni Lori ang binata na nakakapit sa railing ng ikalawang palapag kung saan nasa tapat na sila ng kwarto nito. Hay, ano ka ba naman ha? Bakit ba ayaw mo makikooperate sa akin, Mr. Peralta? Mag-uusap lang naman talaga tayo sa loob ng kwarto mo eh. Ano bang kinakatakot mo dyan ha? Sa tingin mo ba, mamurderin kita? Oh, well, that's better. Just kill me here outside my room instead. Pagmamatigas naman ni Tyrone. Ano? Teka, ano ba talaga yung mga pinagsasabi mo ha? Alam mo, kung pwede nga lang talaga eh, sa sobrang hirap mong ispelingin, gusto ko na talagang gawin yun sa'yo. Pero hindi, mas gusto ko pa rin na idaan sa diplomasyan lahat. Kaya nga tara na sa loob ng kwarto mo, okay? Yan ba talagang gusto mo, Miss Bartolome? Tila bigla naman naging seryoso ang himig ng boses ng binata habang mariing nakatitig sa mukha ni Lori. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nanumbalik ang mga alaala ng tagpo nila sa lababo sa kusina. Hindi ba obvious ha? Paulit-ulit na nga ako ng pakikiusap sa'yo eh. Ikaw naman tong... If that is so, are you willing to take the consequence of what you're asking to me then? Teka, consequence? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Mr. Peralta. Bakit? May malaking sawa ka ba na inaalagaan sa loob ng kwarto mo? Nag-aalala ka ba na matatakot? Just say yes or no. Isa lang sa dalawang gusto kong marinig mula sa'yo, Miss Bartolome. Ay, ano ba talaga kasing ibig sabihin ng lalaking to? Hindi ba rin na nga lang? Kakausapin ko lang naman siya dun sa loob tapos okay na, di ba? Sambit naman ni Lori sa loob-loob nito. Sige na, oo na. Tara na't baka mahuli pa tayo dito ni Nay Flor na nagtatalo. Sa pagkakataong iyon, hindi naman na nagpapilit pa si Tyrone sa pagpasok sa loob ng kwarto nito kasama si Lori. Nang mapunta na ron ang dalawa, kaagad na inilak ng dalaga ang pinto at hinarap ng mahinahon si Tyrone. So, what now, Miss Bartolome? Yun na nga. Kaya gusto kita makausap ng one-on-one dito dahil para sabihin sa'yo na baliwala lang naman ang lahat ng naganap sa pagitan natin last time. Alam kong kasalanan ko rin talaga dahil inasar kita kaya binawian mo lang ako. Alam mo, Mr. Peralta, hindi mo na ako kailangan pang iwasan kung nakokonsensya o nahihiya sa nangyari yun. Ayos lang, hindi mo na rin kailangan mag-sorry. Wala lang sa akin yun. Wala naman talaga nangyari na mas malala doon eh. Nagkalapit lang naman ang katawan natin nun, tapos yun lang. Wait, kung ganun, iniisip mo na kaya kita iniiwasan dahil doon? Hindi ba? Ano pa bang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan ha? Yun lang naman ang huling pagkakausap natin doon sa kusina. Oh, so that's what you think Well, sorry to disappoint but you're wrong, Miss Bartolome. Sa tingin mo ba malakas ang dating mo sa akin para makaramdam ako ng hiya sa nangyaring yun? Just so you know, you're not even my type. Casual na sambit ni Tyrone. Anong sinabi mo? Ganon. Wala akong epekto sa'yo. Bakit naramdaman kong tumayo yung pagkalalaki mo sa pagitan ng mga hita ko ha? So, ano yun? Wala lang ha, Mr. Peralta. What the? Did you really feel my thing down there? Kung gano'n, hindi ko lang pala imagination ang nangyari. Sambit ang binata sa isip-isip nito. Natameme ka. Hindi ba totoo naman ha? Tumayo talaga yung pagkalalaki mo dahil sa... Yes, it was all because of you, Miss Bartolome. At hindi ko alam kung paano nangyari yun. Napaka-imposible. Napaka-imposible? Aba, talagang minamaliit mo yata ako no? Hindi porke hindi mo ako type hindi na pwedeng tumayo yung ano mo. Kahit sino naman babae dyan pwedeng But that's not the case Hindi ako katulad ng ibang lalaki dyan na pwedeng tumayong pagkalalaki sa kahit sinong babae. Teka, anong ibig mo sabihin dyan? Anong iba ka? Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo, Mr. Peralta. Bahagya namang napatikim muna si Tyrone bago sagutin at aminin ang malalaking sikreto nito kay Lori. Alright then. Since naitanong mo na yan sa akin, sasabihin ko na sa'yo ang tunay na dahilan kung bakit nagpaka-runaway groom ako sa kasal ko. Wait, wag mong sabihin na.
Bakla ka? Baklush? Syokla? Becky? All of the above? Sabat naman ng dalaga. What? Of course not. Titagasan ba naman ako sa'yo kung bading ako? Oh, edi hindi. Bakit ang defensive mo masyado? Hay, pwede ba manahimik ka na muna saglit, Miss Bartolome? Hear me out first, okay? Okay, sige, oo na nga. Makikinig na ho ako sa'yo, Mr. Peralta. Continue. Alright then. Just like what I said. Sasabihin ko na sa'yo yung totoong dahilan kung bakit hindi ko tinuloy yung pagpapakasal ko. To start it, si Mama lang may gusto na magpakasal ako. Maliban na nga rin sa hindi ko gusto ang arranged bride ko. May mas malalim pang dahilan kung bakit ayoko talaga magpakasal. At yun ay, dahil may embarrassing medical condition ako. Ha? Ano naman yun? I have erectile dysfunction. Nahihiyang pag-amin ni Tyrone. Oh, yun na yun? Biggest secret mo na ba yun? Casual na tanong ni Lori. What? Anong yun na yun? Yan lang bang masasabi mo tapos ko sabihin sa'yo ang sikretong pinakatatago ko? Ano ba gusto mong gawin ko? Tawanan ka o insultuhin ka dahil sa kalagayan mong yan, ha? Hindi naman ako ganun, no? At saka, problema pa ba yun? Naramdaman ko nang tumayo yung pagkalalaki mo sa pagitan ng mga hita ko nung nasa kusina tayo. Mukhang umuokay ka na pala eh. No, I'm still not okay. And honestly, mas lumala pa ang problema ko. Lumala? Paano naman lumala ang problema mo? Bakit? Hindi naman naulit? Tumayo yan? Tanong ni Lori habang inunguso ang pagkalalaki ni Tyrone. Yes and no. After what happened between us, hindi na ulit nagwala ang pagkalalaki ko dahil wala na masyadong kontak ang katawan natin sa isa't isa. But now that you're here, standing in front of me inside my room, hindi lang basta nakatayo to. Gusto na ngayon kumawala ng pagkalalaki ko at... Tigil! Okay na. Naiintindihan ko na ang lahat. Namumulan sa biti Lori na mapagtanto kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang lumabas sa bibig ng binata. Ngayon, naiintindihan mo na. You know what, honestly, I really hate this feeling. Halos ilang araw pa lang tayo na magkasama sa isang bubong, pero ang tindi na agad ng attraction ko sa'yo. I don't even know why I'm acting like this. Just like what I said, you're not exactly my type. Pero ewan ko ba talaga kung bakit pinubuhay mo isa sa mga parte ng katawan ko na. Ang akala ko, wala nang pag-asa pa. I'm really sorry for feeling this way towards you, Miss Bartolome. Wala akong intensyon na bastusin ka o ano man. I swear, ginagawa kong lahat para hindi ako mawala sa sarili ko. Alam ko, kaya nga hindi ba halos ilang araw mo rin akong hindi kinibo nung huling nagkaharap tayo? Pero kung patuloy mo akong iiwasan dahil lang dyan sa matinding atraksyon na nararamdaman mo sa akin, paano magagawa ang trabaho ko bilang fake lover mo? Hindi pa nga natin as in na pag-uusapan ng tungkol dun eh. You know, Mr. Peralta, alam ko na ang ganda ko talaga, di ba? As in, maganda talaga ako. Kaya nga, hindi naman kita masisisi kung attracted ka talaga sa beauty ko. I'll just take it as a compliment, you know. Seriously? Pwede bang seryosohin mo sinasabi ko? Hindi lang basta simpleng attraction tong nararamdaman ko para sa'yo, Miss Bartolome. I'm sexually attracted to you. Hindi mo ba naisip paano kung may pagkakataon na hindi ko mapigilan ang sarili ko at makagawa ako ng... Di pipigilan kita. Excuse me, hindi naman tayo same ng feelings para sa isa't isa, no? Kaya nga sa oras na may gawin ka sa akin na hindi ko gusto, sisiguraduhin ko talagang hindi ka na makakabuo. Basag sa akin yung kinabukasan mo. Hindi naman napigilan ni Tyrone ang mapalunok at mapatakip ng pagkalalaki niya. So, ano? Okay na ba ha? May kailangan ka pa bang alalahanin, Mr. Peralta? No, nothing. Well, it's just nice to know that you understand me. Hindi mo ko inusgahan o pinag-isipan na masama. Thank you for being open-minded, Miss Bartolome. Tila ba nahihiyang sambit ang binata? Sus, wala yun. Maliit na bagay. Sino ba naman ako para makapag-judge, di ba? Anyway, mali mo rin naman, di ba? Magtuloy-tuloy na ang pagaling mo sa kondisyon na meron ka. Baka need mo lang talaga ng presensya ko as motivation. What? You're crazy. Uy, teka. Ngumiti ka? Oo, napangiti nga kita. Ano sinasabi mo dyan? Guni-guni mo lang yun, Miss Bartolome. Ngumiti ka eh. Kitang-kita ko ha, tinatanggi mo pa dyan. Naku, nahihiya pang i-admit. Inamin mo na nga attracted ka sa akin eh. Uy, huwag kang ma-inlove ha. Hindi kita sasaluhin dyan. Pang-aasar naman ni Lori. Ew. Can you please stop making fun of me, Miss Bartolome? Teka, hindi naman kita pinagtatawanan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, no? Ikaw kasi tong ayaw i-admit sa sarili na napangiti kita.
Wala namang masama nang umiti dyan. Alam mo, mas bagay sa'yo nakangiti. Mas lalo kang gumagwapo. Dugtong ni Tyrone. Medyo slight lang. Sambit ni Lori sabay tawa ng bahagya. Slight lang? That's impossible. Ay, alam mo, pwede ka nang lumabas ng kwarto ko. Bukas na lang natin pag-usapan ng tungkol sa mga dapat natin gawin bilang fake lovers. Ha? Hindi mo ako pwedeng palabasin dito. And why you should stay here? Hindi mo naman kwarto. Kwarto ko na to. Hindi ba sinabi ko na sa'yo kanina? Bilang fake lovers, isa sa steps na kailangan nating gawin ay ang matulog sa isang kwarto. What? No way. Pagkatapos sa mga sinabi ko sa'yo, gusto mo pa rin na magstay dito kasama ko? Nawawala ka na ba talaga sa sarili mo? Wala namang masama doon ah. Ano bang pinag-iisip mo dyan, Mr. Peralta? Ay, okay, ganito na lang. Kahit ngayong gabi lang. Alam mo naman nandito pa rin si Naiflor, di ba? Mamayang madaling araw pang alis niya, kaya kahit ngayon lang sana, tiisin mo na kasama ako sa isang kwarto, okay? Matutulog lang naman tayo na magkasama dito at wala namang iba eh. As if naman may iba pang mangyayari sa atin maliban sa... Paano kung meron nga ha? I told you already. I can stay with you in a room like this. Ayoko makagawa ng isang bagay na pagsisisihan ko sa uli. So, anong balak mong gawin ha? Matulog tayong gabi ngayon sa magkaibang kwarto habang naghihinala na naman si Naiflor sa atin? Mamaya yan, baka hindi matuloy sa pag-alis si Naiflor dahil sa pag-alala sa ating dalawa. Di no chase tayo niyan, kundi pagpapatuloy pang pagpanggap sa harap niya na. Ay, alright, sige na. Stop it already. Teka, so anong ibig sabihin yan ha? Pumapayag ka na ba, Mr. Peralta? Hindi ba halata, Miss Bartolome? May punto ka naman sa mga sinabi mo kaya wala na akong rason para tumutol pa. Basta, ito lang tatandaan mo. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo na. Physically attracted ako sa'yo. Sa oras man na, makaliwat ako sa sarili ko. Binibigyan kita ng permiso na gawin ang kahit ano sa akin para mapahintulan ako sa kabaliwan ko. Balinaw ba yun, Miss Bartolome? Happy, sir. Naku, kahit hindi mo na sabihin sa akin. Mata mo lang talagang walang natay sa oras na may gawin ka sa akin na masama. Wait, I'm just asking you to stop me from doing bad things to you. But I never said to make me disappear in this world. Hoy, wala naman akong balak na gawin ng ganun. Naputol naman ang sasabihin ni Lori nang biglang makarinig ang dalawa ng pagkatok mula sa labas ng kwarto. For sure, that's Naiflor. Oo nga, nako teka, ano bang gagawin natin ngayon? Paano makita tayo ni Naiflor dito na? Hindi ba blessing in disguise yun? Sa oras na makita tayo dito ni Naiflor na magkasama, mawawala na lahat ng mga pag-alala niya para sa ating dalawa. That's what you want, right? Casual na sambit ni Tyrone. Tama, oo nga pala. Yun ang task natin for tonight as a fake couple. Alright, let's face her then. Akmang lalapit na sana ang binata sa pinto upang buksan niyon nang bigla namang hinawakan ni Lori ang laylayan ng fitted gray t-shirt ni Tyrone. Stop. What do you think you're doing ah? Bakit mo inaangat ang suot ko t-shirt? Sinusubukan mo ba na? Hubaran ako? Oo, ano ba sa tingin mo? Huwag mo na nga akong pigilan pa, okay? No, you can't do this to me. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas matapos natin mag-usap ah. Nagbago na bagad ang isip mo. Alam mo kung talagang ipipilit mo na. Ay, ano ka ba? Pwede ba ha? Wala akong binabalak na kahit anong masama sa'yo. Gusto ko lang naman na itodo na natin tong acting natin para mas maging convincing pa pagpaharap natin kay Naiflor. Walang halong mali siya, okay? Kaya nga, just take it off, Mr. Peralta. Ano? Gusto mo pa tulungan kita, ha? What? No. Okay, sige na. Gagawin ko na. I'll take it off now, ah. Good. Sige na, bilisan mo na. Hay, bakit pa nagsunod ko sa bawat sabi ng babaeng to? Ginayuma yata talaga ako nito eh. Sambit ni Tyrone sa loob-loob nito habang tinatanggal ang pang-itaas sa suot niya. Sa sandaling iyon, tila nahipnotismo naman ng ilang segundo si Lori nang tumambad sa harapan nito ang hubad na maramatsyeteng katawan ni Tyrone. Hindi mapag-aakilang mahilig itong magpunta ng gym dahil sa sobrang ganda ng katawan ng binata. Yung laway mo, pakipunasan. Nakangising sabi ni Tyrone. Ha? Laway? Saan? Teka, wala naman ah. Wala ba? Oh, I was wrong then. I just thought you're drooling over my sexy body. Ano? Drooling? Ako? Maglalaway sa'yo? Excuse me? Nakapamewang na sabi ni Lori. You know, it's okay. Wala namang kaso sa akin kahit hindi mo aminin. Teka, ano ba dapat kong aminin dyan sa... Shh! Bubuksan ko ng pinto. Harapin na natin si Naiflor ngayon. Ah, oo nga pala. Sige, ikaw na muna humarap sa kanya saglit. May gagawin muna ako. Susunod din ako agad. What?
What are you still planning to do, ha? Basta, hindi mo pwedeng makita. Sige na, buksan mo na yung pinto. Go na! Ay, okay. Bubuksan ko na, Miss Bartolome. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang binuksan ni Tyrone ang pintuan ng kwarto niya at sinilip ang matanda na nagbabala kumatuksada ulit. Oh, Night Floor, what brings you here? Nandito lang sana ako, iho, para itanong kung nasaan ang nobya mong si Miss Lori. Gusto ko lang sana siya makausap ulit nang. Naputol naman ang sasabihin ni Night Floor nang biglang sumulpot si Lori sa tabi ng binata. Hindi lamang si Night Floor ang nagulat sa presensya ng dalaga kung hindi rin si Tyrone. Labis ay kinagulat ang dalawa na makita si Lori na biglang nakatapis ngayon ng kumot at magulo pa ang buhok. Oh, Night Floor, yes po. Narinig ko po na kailangan niyo raw ho ako makausap. Ano po yung sasabihin niyo sa akin? Yun ba? Hindi naman na yun mahalaga, Iha. Kalimutan mo na lang yun. Ganun po ba? Okay, sige po. Pero teka lang, Iha. Gusto ko sanang malaman ko kung ano nangyari sa inyo. Bakit ganyan ang itsura mo at bakit kayo nasa isang kwarto na dalawa? Ay, hindi na. Wag yun na akong sagutin pa. Hindi ko na dapat tinatanong ang halata na. Siya sige, iiwan ko na kayong magnobyo dito, ha? Ipagpatuloy niyo na lang ang ginagawa niyo. Huwag yun na pala akong alalahanin mamayang madaling araw. Hindi niyo na kailangan pa akong ihatid sa labas. Sambit ng matanda bago iwan ng dalawa. Kitams? Ngayon, wala na tayong problema kay Night Floor. Nakangiting sambit ni Lori habang isinasara muli ang pinto ng kwarto. Yeah, I guess so. But wait, do you really have to do that? To do what? Ito bang pagtatapis ko ng kumot? Yeah, that thing. Wait, no, stop that. Anong ginagawa mo? Bakit mo tinatanggal yung kumot sa katawan mo? Bakit naman hindi? Kunot noong tanong ni Lori sabay tuluyan ang pagtanggal sa pagkakatapis ng kumot sa kanya. Oh, so you're not naked? Ha? Teka, ano? Sa tingin mo ba nakahubad ako, ha? Tingnan mo nga, balot na balot pa rin ako. Nakatube lang naman ako, as if maghubad talaga ako dito sa harapan mo. Ay, ang dumi-dumi naman ang isip mong yan, Mr. Peralta. Hindi naman maiwasan ni Tyrone ang mapalunok at mapagpawisan sa itsura ngayon ni Lori. Sa kabila ng suot itong tube ay litaw na litaw ang napakagandang hubog ng bewang at dibdib nito. I'm sorry, I didn't mean it. Anyway, pwede bang isuot mo na ulit yung t-shirt na suot mo kanina, Miss Bartolome? Ay, yun lang. Napunit na kasi kakamadali ko sa paghubad kanina. Never mind, ikukuha na lang kita dito sa walk-in closet ko. Just stay here, wait for me. Mahinang sabi ni Tyrone. Okay, sige. Thanks, Mr. Peralta. Sa pagkakataong iyon, kaagad na kinuha naman ng pamalit na t-shirt ni Tyrone ang dalaga. Wait, what should I give to her? Masyadong malaki lahat ng damit ko dito para sa kanya. Ay, bakit ba ako masyadong nag-aalala kung ano ang dapat ipasuot sa babaeng yun? Siguradong okay naman na sa kanyang kahit ano dito. Upang hindi mahirapan pang binata sa pagpili, nagpasya na lamang itong kumuha ng isang puting t-shirt at kaagad na lumabas ng walk-in closet nito. Here, take this. Medyo malaki yan sa'yo pero at least matatakpan yan ang katawan mo. Ano ka ba? Ayos lang. Ox na to sa akin, no, Mr. Peralta. Thanks dito, ha? Nakangiting sabi ni Lori habang isinusuot ang t-shirt na pinahiram ni Tyrone. Nang may suot iyon ng dalaga, halos lumaylay naman ang puting t-shirt hanggang sa kanyang mga hita dahil sa sobrang laki niyon. Tila tuloy iyon lamang ang suot ni Lori dahil natatakpan ng suot itong short. Sobrang laki pala talaga nito. Para yata akong hanger sa t-shirt mo na to eh. Natatawang sabi ng babae. Well, it actually looks good on you. Oh, I mean, mas okay naman yan kesa nakasuot ka lang ng tube. Sabi ni Tyrone na tila naman napapaiwas ng tingin habang pinagpapawisan ng butil-butil. Tama ka. Thank you ulit. Ikaw, hindi ka ba magsusuot ulit ng t-shirt? Naka-aircon pa naman tong kwarto mo. Ay, teka. Palamig naman dito pero bakit? Mukhang pinagpapawisan ka. What? No, hindi ha. Kung ano na lang napapansin mo. Inaantok ka na siguro. Matulog ka na nga dito sa... Hindi naman naituloy ni Tyrone ang sasabihin nang biglang mas lumapit pa si Lori. Dahan-dahang iniangat ng dalaga ang kanyang mga paa at marang hinawakan ng noo ni Tyrone. Ano tong likido na umaagos sa noo mo? Tubig ulan? Pinagpapawisan nga talaga eh. Tsaka parang medyo mainit ka. Sa ikalawang pagkakataon ay muli naman lumapat ang palad ni Lori na dumadausdos na ngayon mula sa pisngi pababa sa leeg ng binata. Teka, mas mukhang uminit ka pa yata.
Yung mukha mo rin sobrang namumula na. Ayos ka lang ba, Mr. Peralta? May sakit ka ba? Nilalagnat? Saglit nga, tawagin ko muna si Nyflor para. I'm not sick. Sambit naman bigla ni Tyrone sa baritonong boses nito kasabay ang paglalim ng hininga niya. Wala kang sakit? Sure ka? Baka kailangan mong uminom ng gamot para mawala yan. Ano? Sabi mo lang sa akin. Seriously, you're so gullible. Sa tingin ko, walang kahit anong gamot na makakatulong sa akin para mawala tong init na nararamdaman ko. But you know, there's one thing that can help you to make this fade away. Sa pagkakataong iyon, si Tyrone naman ang biglang humawak sa pisngi ni Lori. Alam mo ba na, ikaw ang pwedeng makatulong sa akin para mapawi ito. Init na nararamdaman ng buong katawan ko, Miss Bartolome. Ano bang sinasabi mo dyan, Mr. Peralta? Pagpapanggap ni Lori na wala siyang alam sa tinutukoy ni Tyrone, kahit naiintindihan na niya ngayon kung ano ang mga sinasabi ng binata. Sa kabila ng labis sa kabang nadarama, hindi naman maiwasan ni Lori ang makaramdam din ng kakaibang init nang dumapo ang magaspang at makapal na palad ng binata sa kanyang pisngi. Tila ba milyong-milyong boltahe ng kuryente ang gumapang sa buong katawan nito sa sandaling iyon. Don't act like you don't know what I'm saying. Alam nating dalawa na kung anong sinasabi ko ngayon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Really? Kung gano'n, baka sobrang init mo na rin ngayon You're starting to get sweaty as well. Marahan namang inalis ni Lori ang pagkakahawak ng binata sa pisngi niya. Ano bang pinagsasabi mo dyan Nahihibang ka na talaga, no? Excuse me, sa tingin mo ba tatablan ako ng charm mo? Hindi nangyayari kahit kailan, no? In your dreams, Mr. Peral. Hindi naman naituloy ni Lori ang sasabihin nang bigla na lamang siyang hawakan ni Tyrone sa magkabilang pisngi at maring hinagkan sa mga labi. Kung sa una ay tinutulak pa ni Lori ang binata, ngunit kalaunan ay para naman itong nahipnotismo na magsimulang gumalaw ang mga labi ng binata. Tila may sariling buhay naman na bumuka ang bibig ni Lori upang papasukin ang nanunod yung dila ni Tyrone. Sa isang iglap, parehong bumagsak ang katawan ng dalawa sa ibabaw ng malambot na kama habang patuloy pa rin sila sa mainit na paghahalikan. I didn't know you taste so good. Kagat-labing sambit ni Tyrone nang putulin muna nito ang pagdidikit ng kanilang mga labi dahil sa kakulangan ng hangin sa paghinga. Nababaliw na yata ako. Sa tingin mo, nababaliw ka na dahil hinayaan mo sarili mo na magpadala sa mga halik ko. Hindi yun ang kinababaliw ko. Yun na yang halik mo. Hindi ko alam na nakakabaliw ka palang humalik. Hindi naman napigilan ni Tyrone ang mapatawa ng marahan dahil sa sinabi ng dalaga. Alam mo, may mas nakakabaliw pa akong kayang gawin maliban sa pagalik. Do you want me to make you even more crazy or do you want me to stop it now? Binibigyan kita ngayon ng pagkakataon para mamili dahil sa totoo lang. Ikaw ang nag-iisang option na gusto ko ngayon. I swear, I can't able to stop myself now and once I... Pero kung sakali, first time mo, di ba? What? Oh, wait. Nag-aalala ka ba na hindi ako magaling dahil virgin ako? Hindi yun ang ibig ko sabihin, no? Ano kasi, pareho tayo Virgin din ako. Malay ko ba kung ano dapat ang gawin? Oh, it's okay. I know what to do. I'm a virgin expert after all. So, what now? Permission mo na lang ang kailangan ko para ituloy ito. You know, it's okay if you don't want to continue. Hindi. Gusto kong ituloy ito Nandito na tayo Pareho naman natin gusto to kaya. Hindi naman naituloy ni Lori ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang siyang halikan muli ni Tyrone sa mga labi. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan pa ng dalawa na ang kinin ng katawan ng bawat isa. Buong gabi na pinagsaluhan ni Tyrone at Lori ang nagbabagang init sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, nagising naman ng dalaga na masakit ang buong katawan, lalo ng pagkababae nito dahil si Tyrone ang unang lalaking makakuha ng pagkabirhen niya. Nang may bangon ni Lori ang kalahating katawan, kagad na nilibot ng mga mata nito ang buong kwarto upang hanapin ang binata na ngayon ay wala na sa kanyang tabi. Nasaan na kaya ang lalaking yun? Pagkatapos na nangyari sa amin, bigla na lang mawawala na parang, ay, ano ba tong iniisip ko? I shouldn't think this way towards him. Hindi dapat ako mag-demand ng kahit ano sa kanya pagkatapos ng mga nangyari sa amin. Ngayon, siguradong magbabago na lahat sa pagitan naming dalawa ni Tyrone. I let this happen
Gusto ko kung anong nangyari sa aming dalawa kagabi. Siguradong one night stand lang naman yun para sa kanya. Sambit ni Lori sa loob-loob nito. Hey, Miss Bartolome. You're finally awake. Good morning. Oh, tanghali na nga pala. Nakangising bungad naman bigla ni Tyrone sa pinto ng kwarto habang may dalang pagkain at juice na kagad itong inilagay sa ibabaw ng kama. Eat this. Inihanda ko yan para sa'yo. Late breakfast. I'm pretty sure. Sobrang gutom ka na ngayon. Teka lang. Ikaw, akala ko umalis ka na. What? Ako, Alice? Saan naman ako pupunta? Wala ka? I won't let you stay here alone. Lalo na ngayon na nakalis na si Floor. At saka bakit naman kita biglang iiwan pagkatapos na nangyari sa ating kagabi? Saglit lang ha. Ano ba nangyari sa atin kagabi? We just made love. Dugtong ni Tyrone sa seryosong tinig nito. Never think of it as a mere one-night stand, Miss Bartolome. Ano? Bakit naman hindi? Pareho lang naman tayong nadala sa init ang katawan natin noon, di ba? And we're just both virgin when it happened, right? Quits lang tayo kaya hindi naman natin kailangang mag-guilty sa nangyari. Is that so? Kung yan nga ang pananaw mo sa nangyari sa ating kagabi, mas mabuti na nga lang yata na kalimutan na lang natin yun. After all, we're just only pretending as a couple, right? Let's just stick to it. Seryosong sambit ni Tyrone bago lumabas naman ng kwarto. Mr. Peralta, teka! Ay, mukhang uminit yata ang ulo nun na. Bakit pa masyadong affected sa nangyari sa amin? Ano kaya yun? Bakit ba parang sa tono ng pananalita niya may balak siyang pana? Nahinto naman si Lori sa pag-uusap sa sarili na mapagtanto ang mga sinabi sa kanya ng binata. Sandali, tama ba ako ng pagkakaintindi? Posible bang may pakialam siya sa nangyari sa amin kagabi? Matapos ang sandaling yon, naging malamig naman ang pakikitungo ni Tyrone sa dalaga. Tila ba nanumbalik ulit ang hindi pagkakomportable nito kay Lori. Sa kabilang banda, ganoon din ang nadarama ng babae, ngunit ito pa rin ang gumagawa ng paraan upang bumalik silang dalawa sa normal. Mr. Peralta! Mr. Peralta! Tyrone Peralta, ano ba? Hindi mo ba ako naririnig Naiinis na tanong habang nakakandong na ngayon sa likuran ng binata. What the? Ano bang ginagawa mo, Miss Bartolome? Bumaba ka nga dyan sa likuran ko. Are you going crazy, ha? Oo, baliw na nga ako. Baliw na ako kakaisip ngayon kung ano ba talagang tingin mo sa akin. Naku, may ibig bang sabihin sa'yo yung nangyari sa ating dalawa? Iniisip ko kung... Sa sandaling iyon, nagpasya na si Lori na umalis sa pagkakasampas sa likuran ni Tyrone. Unti-unti naman lumingon si Tyrone sa dalaga at mariing tinitigan ito. Do you want me to answer all your questions, Lori? Oo, gusto ko malaman ng lahat, Tyrone. Kung ano bang tunay na nararamdaman na tingin mo sa akin. Kung meron ba talagang posibilidad na... Maikling panahon pa lang ang pinagsamahan natin, Lori. Tama ka. Kaya nga imposible na mahulog agad ang loob mo sa akin, di ba? You're right. It's so impossible to fall in love with someone that easy. But still, it happened. Nang may nangyari sa ating dalawa kagabi, doon ko napatunayan na hindi lang basta physical attraction ang nararamdaman ko para sa'yo. I'm in love with you, Lori Bartolome. I love you, and I can't get enough of you. I keep on wanting you every second, Lori. Seryosong sambit ni Tyrone habang hawak ngayon na magkabilang pisngi ng dalaga. Mahal mo ko? Tama bang narinig ko? Talaga bang? Hindi naman naituloy ni Lori sasabihin na biglang hinalikan siya ng binata sa mga labi nito. Yes, you heard it right, Miss Lori Bartolome. How about you? Anong nararamdaman mo para sa akin? It's okay, just be honest to me. Sandali naman napatikim ang dalaga bago sagutin ang tanong ni Tyrone. Ang nararamdaman ko para sa'yo ay ganun din. I think, hindi, sigurado ako na mahal na rin kita, Mr. Tyrone Peralta. Really? Totoo ba sinasabi mo, Lori? Ay, oo nga. Gusto mo rin bang halikan pa kita para lang patunayan ko na? No, I want more than that, Lori. Sa pagkakataong iyon, wala naman sabi-sabi na binuhat ni Tyrone ng dalaga na parang isang bride. Uy, teka, anong ginagawa mo, Tyrone? Bakit mo ako binubuhat dyan? Saan mo ba ako dadalhin, I want it again. Nakangising sagot lamang ng binata habang inaakyat ang dalaga sa hagdanan. I want it again? Ang ano? Nakalimutan mo na ba agad, Miss Bartolome? Alam mo na yun. Gusto mo bang sabihin ko sa'yo na detalyado kung ano yung tinutukoy ko? Teka nga,
Kung tama ako nang naiisip. Yun ba? Gusto mo ulitin natin yung nangyari sa atin kagabi? Namumulang tanong ni Lori. Yeah, you got it right. Naku, hindi. Ayoko. Tumigil ka. Ibaba mo nga ako ngayon din. You don't want it? Hindi mo ba nagustuhan ng performance ko kagabi? Hindi ba ako magaling dahil first time ko pa lang yung gawin? Tell me. I can do whatever you want. Ang gusto ko ba, ikaw ang mag-lead? Saglit, tumahimik ka nga. Ano bang iniisip mo dyan, ha? Magaling ka. Actually, mapapaungol ba naman ako ng malakas kung hindi, di ba? Namumulang pag-amin ni Lori. Kung gano'n, ano pong pipigil sa'yo para gawin natin ulit yun? Ay, hindi mo ba talaga alam, ha? Alam mo, pwede naman natin ulit gawin yun eh. Pero hindi pa ulit ngayon. I don't understand. Let me know what's stopping you from having a sexy time with me. Ano kasi, medyo masakit pa yung pechay ko. Sambit ni Lori habang nakapikit na mariin. What? Pechay? Hindi ba gulay yun? Unti-unti namang binuksan muli ng dalagang kanyang mga mata. Hindi yun ang tinutukoy ko. Parte yun ng katawan ko na sobra mong inararo kagabi. Namumulang sagot ni Lori. Teka, ang tinutukoy mo ba yung... Oo, ito nga. Itong ano ko. Sambit ng dalaga sabay nguso sa parte ng pagkababae nito. Kaya nga, ibaba mo na ako ngayon. Huwag mo nang ituloy pa ang... No, we can still do it. Ha? Ano ba sinasabi mo, Mr. Peralta? Sinabi ko na hindi ba? Hindi nga. You know, if there's a hole, there's a way. Sabi ni Tyrone sa mapang-akit na boses nito. Oy, anong pinagsasabi mo dyan, ha? Anong hole-hole ka dyan? Baka gusto mong mabugbog kita, ha? I like that. Hayaan kitang gawin yun sa akin pagkatapos ko sa'yo. Ikaw! Loko-loko ka talagang lalaki ka. Sa pagkakataong iyon, wala namang nagawa pa si Lori kung hindi ang magpadala muli sa bawat halik at haplos ng binata. Sa kabila ng pananakit ng katawan nito dahil sa kanilang pag-iisa, tila iyon din ang naging gamot upang mapawi ang lahat. Mula sa isang pagpapanggap bilang magkasintahan, ay tinotoo na nilang dalawa ang kanilang relasyon. Dumating ang tamang panahon ng paghaharap ni Lori at Carmen na ina ni Tyrone. Tell me, how much, Miss Bartolome? Iyan ang mga unang salitang lumabas sa bibig ni Carmen na makita nito ang dalaga. Magkano bang gusto mo para layuan mong anak ko, ha? 5 million? 10 million? Tell me, how much do you want, Miss Bartolome? Name your price. Ma, please stop it. She's not a gold digger. Maayos kaming humarap sa inyo dito, so please, respect my fiancé, ma. Pagtatanggol naman ni Tyrone sa kasintahan. Wow! So, ganito palang feeling ng isang bida na mahirap at inaapi ng mata-pobreng mayaman sa mga teleserye. Well, ang kaibahan nga lang, hindi ako yung typical na female lead sa kwento ko. Pili niyang sambit ni Lori sa kanyang isip. What now? Bakit ba tagal mo mag-isip, Miss Bartolome? Sabihin mo na sa akin kung magkano bang kailangan mo para mawala ka sa buhay ng anak ko. Pwede niyo po ba akong bigyan ng isang malinis na check at pen para maisulat ko po ang amount na gusto ko? Nakangiting sambit ni Lori. Teka lang, Lori. Ano ba sinasabi mo dyan, ha? Binabalak mo bang tanggapin ang perang inaalok ni Mama? Bulong naman ni Tyrone sa dalaga. Sa halip na pansinin at sagutin ng mga tanong ng binata, nanatili lamang na nakangiti si Lori sa harapan ni Carmen na halata naman ang pagkabigla sa buong mukha nito. So, what now, Mrs. Peralta? Are you going to give me that empty check and pen or not? Mukhang sinusubukan mo rin talaga ako, Miss Bartolome. Oh well, I will give what you want. Nakangiting sabi ni Carmen sabay abot ng isang malinis na tseke at panulat sa kamay ni Lori. Oh, of course, here, take it and name your price. Thank you, Mrs. Peralta. Kasalukuyan na ngayong hawak ni Lori ang tseke, sandali pa niya iyon na pinakatitigan. Ilang segundo lamang ang lumipas nang inumpisahan na nito ang pagsusulat. Nang matapos si Lori, nakangiti naman niyang inabot iyon sa ina ni Tyrone. Sinasabi ko na nga ba, katulad ka rin ng ibang babae dyan na pera lang ang katapat. Alright now, let's see what exact amount you want to leave my... Naputol naman sa pagsasalita si Carmen na makita ang sinulat ni Lori sa tseke. What? What is this? 100 billion? Are you really out of your mind, ha? Sa hinihingi mong to, parang gusto mo na rin kunin ang lahat ng mga pagmamay-ari namin.
So, hindi niyo pala kayang ibigay sa akin ang halaga na gusto ko. Well, if that's the case, hindi ko rin ibibigay ang gusto niyo, Mrs. Peralta. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako seryoso sa kahit anong meron ng pamilya niyo eh. Si Tyrone lang ang kailangan ko. Siya lang at wala nang iba pa. Kaya nga kahit anong mangyari, ipaglalaban ko siya. Gagawin ko ang lahat para. Naputol naman ng mga sasabihin ni Lori nang biglang magsalita si Tyrone. Si Ma, she really loves me a lot. Sinabi ko naman sa inyo, hindi siya katulad ng ibang babae dyan na pera lang habol sa akin. Kaya nga, hindi mo na ako kailangan pang ireto sa mga babae na alam kong binayaran mo lang rin naman para lang magpakasal ako. She's the one I've been waiting for so long, Ma. She's the reason why I want to get married now. So please, enough of this drama. Tigilan niyo na ang pag-arte na parang kontrabida sa paborito niyong soap opera. Sambit naman ng binata. You're right, son. Iha, Lori. Pasensya na sa mga nasabi ko kanina. Acting lang naman yon. Sinubukan lang kita kung talaga bang magandang hangarin mo sa anak ko. I'm sorry for acting like an evil witch, ha? Mabait naman talaga ako in real eh. Portrayal lang naman yon ng paborito kong kontrabida na si Cherry Hill. Sabi naman ni Carmen habang nakahawak ngayon sa kanyang kanang kamay ni Lori. Teka. So, acting lang po ang lahat? Oo, acting lang yon, iha. Pasensya na talaga, ha? Nakabungis-ngis na sabi ni Carmen. I'm sorry, Lori. Wifey. Wifey ka dyan. Kasal na ba tayo, ha? Well, soon. Teka, sakit to na. Bakit mo naman ako kinurot sa tagiliran? Deserve mo yan. Loko-loko ka. Sa pagkakataong iyon, napuno ng tawanan ng buong bahay dahil sa nangyari. Ngayon ay wala na makakapigil pa sa pagmamahalan ni na Lori at Tyrone. Sa wakas ay maayos na rin ang lahat ng problema ng dalaga. At muli nitong nakita ang kapatid na matagal nang nawali sa kanya. Hindi naglaon ay magpakasal ang dalawa at biniyayaan sila ng kambal na lalaki. Simula noon ay namuhay na sina Lori at Tyrone ng masaya sa piling ng isa't isa. Hindi matutumbasan ng anumang halaga ang tunay at wagas na pag-ibig ng dalawang taong tunay na nagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!